Buti na lang, hindi na nga natuloy kasi otherwise, ako yung magiging reason kung bakit napopostpone. Yan. Pero, maganda kasi yung topic natin ngayon eh. Siguro, way back, hindi natin ito masyado napapansin. Diba? Ito pa lang si sila Sara Duterte at that time. Yung nag-isip daw lang ito ha. Hindi natin alam ang katotohanan dito. Alam naman natin eh. Pag itong si dating Pangulo Duterte nagsalita, parang lagi may joke. So, hindi natin alam, di ba? Aba panahon ng, di ba, ito, di ba, sabi nga nila, kaya kailangan, especially galing kay Atty. Harry Roque, na kaya kailangan na magpahinga muna si PBBM dahil sa mga ikinikilos niya, parang nilalagay tayo, di ba, doon sa panganib ng gera. Dahil sa mga ina-acto daw niya, dahil malamang daw ito ay dala ng mga pulburon. Diba? Kaya kailangan na siya ay magparehab, di umano, sabi si Atty. Harry Roque, and ipasa muna ang pagiging presidente dito kay VP Sara. So, di ba? So, nandun pala yung thinking na hindi tayo dapat pumasok sa madugo. Di ba? Na gera. So, yun pa lang, una pa lang thinking talaga, di ba? Yung unang idea pa lang, dapat talagang hindi ganun. Kaya nga lagi lang tayong protest, diplomatic protest, di ba? Kasi, even before, sinasabi ni dating Pangulo Duterte, hindi natin kaya. Di ba? Meron pa nga di ba? Natatandaan nyo ba? Nung siya ay nangangampanya, nung tinanong sa kanya tungkol sa West Philippine Sea, di ba? Natatandaan nyo kung ano yung pangako niya? Siya daw ay gagamit ng jet ski. I-remind ko lang sa inyo ba? Kasi nakakalimutan nyo Sige. Alam mo, Ulit. so itong jet ski brouhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon, hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa flat day. Magdalaga ako ng vlog, sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. Ay, wait. Ako ng pisa. Nakakatawa naman talaga to si Pangulo. Gusto ko lang to kasi tungkol sa pinlano daw, hindi si Sara, no? Na siya, kumaga mag-start ng gera. So, pero pakinggan muna natin to kasi puro bola to Hanggang ngayon, hindi pa dumating since then. O, bumili ka, second hand na jet ski, diba? Kanina pa nang kaaamin mo pa sa umpisa pa lang, nagbuladas lang yun sa pangangampanya. So, dito pala mga kapatid, makikita na natin, ano ba ang style? Itong si para syempre Ayan, okay na? Kabalik na ako? Ay, yun na yung signal. Okay? Okay na ba dyan? Okay, so parang parang malabo yung tsura ko. Parang talaga. Anyway, tuloy natin So, diba, umamin siya na buladas lang ito pag nangangampanya. Diba, kailan ba yung kampanyahan 2016. Okay. So, nakita na natin, hindi talaga ito gagawa. Tapos sabihin niya na bumili siya ng second hand at talaga nagplano siya. Problema,
Yung parts hindi daw available. Tingnan, pakinggan Eh, walang dumating doon, wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how? Nawala ba yung sounds ko? Okay, wait lang. Ayan. Flat plate from the beach of Palawan. Hmm. Tingin mo, ilang kilometer yan? Sir President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 Kilometers? nautical miles. Hindi na Nautical miles. So malayo po yun, Mr. President. So, ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan. Nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kailangan ko ng gasolina, supply. Ipagtingin ko, puro dagat. Wala man ako makitang gasoline station along the way. Ay, nako. Pasak. Bigyan na natin yan. Talagang puro bulada sa lang yan. Pinakita ko na sa inyo kung paano ba yung style niya. Okay? Pero, ito kasi, screen share ko muna sa inyo to pero, ano ko na siya nilagay ko na siya sa PDF. Pakita ko lang sa inyo Ito tayo. Yan. So, ito 2016. Makapapanalo niya pa lang. So, the 30 stops Sara, Kulong, Paste, from occupying Panatag, diba? And starting a war. Diba? So, kung nakita ko to kanina, sabi ko, ang galing naman gumawa ng istorya itong si dating Pangulong Duterte. Eh kapag ikaw talaga, 2016, ito yung kumaga, napapanalo niya palang halos ito Talaga maniniwala ka sa bawat sasabihin nito. Pero hindi ko ito nabasa nun. Ngayon ko lang ito nakita. At kailangan ko siyang kunin kasi lumalabas, buladas din ito. Pero syempre, kinuha ng politiko.com.ph. Diba? Sige. Basahin na natin kung ano ang nilalaman nito, Dito tayo. Okay. Sakyan natin. Yan. So, ay, nawala. For a while. Isang page lang po. Okay, dito na nga lang. Screen share ko Kailangan kasi baka mayroong mga ads to Screen share ko siya ulit. Okay. Ito. Okay. Tignan nyo Sinabi niya dito, ayan. President Duterte revealed that he barely stopped his children from triggering a war. And he's not kidding. In other words, muntik-muntik na daw. Diba? Pinahinto niya lang. Okay, sino kausap niya dito? In stock with soldiers in Fort Magsaysay. Oh, mga sundalo pa. Kausap niya. Sa Fort Magsaysay. Diba? Duterte told about the plan of her equally short-tempered daughter. Oh, ayan. Lumalabas yung totoong ugali. Diba? Short-tempered daughter. Davao City Mayor Sara Duterte to go to Panatag and drive away the Chinese invaders. So, may plano daw si DP Sara, at the time, Mayor Sara, na mag-occupy ng Panatag at paansin ni Chinese invaders. Diba ang tapa? Okay, ito yung maganda dito. Okay. Duterte, okay. Duterte said his assistant Bongo alerted him of Sara's plan. So si Senator Bongo pa, at that time, assistant niya. Nag-warning pa, oy, Pangulo, yung anak mo, nawawala, gusto sumugot. Diba? Alerted him of Sara's plans to bring her other siblings, Vice Mayor Pulong Duterte, and Surfer Group, Paste Duterte,
30 to the disputed rock. Sabi niya pa, yung anak kong babae, ayan yung mayor, galit na galit rin. Gusto niyang pumunta ng Panatag. Wow, huwag yun. Yan. Hindi ko alam mga ka-clear kung ito ay nabalitaan nyo. Diba? Mabuti na lang I was able. Maldita yan si Inday. Nanununtok ng sheriff. Yan mga ka-clear binanggit niya yung nanununtok ng sheriff. Proud pa siya. Proud pa si dating Pangulong Duterte na yung anak niya nanununtok ng sheriff. When in fact, ibig sabihin diba, lumalabag sa batas yung anak mo. Or abuso sa batas yung anak mo. Ngayon, natututo na siyang gumamit ng rule of law. Basta pagdating kay Pastor Kibuloy, mga ka-clear, pakinggan niyo yung yung salita niya doon sa KOJC celebration ng 39th anniversary. Pakinggan niyo doon. Kasi pinag-uusapan doon na bakit ang dami-daming pulis, umabot sa 5,000, labag yun sa rule of law or violation ng rule of law. So, diba, pag gusto nilang gamitin yung word na rule of law, nagamitin nila. Pero pag sa panununtok ng sheriff, wala tayong rule of law. Walang yung rule of law. Hindi pinag-uusapan ng rule of law. At pag pinag-uusapan ng EJK, walang human rights. Basta gawin nyo. Diba? Ito, i-remind ko kayo baka makalimutan nyo. Natatandaan nyo yung gusto niyang pa-aresto si Guban kahit nasa custody na ng sheriff, ng Senado. Ano sabi niya? PNP chief. Kunin yan. Arestuhin yan. Anong tanong ni PNP chief? Albayalde. Anong ground? Kahit walang ground, basta kunin yan. Now, you're talking about rule of law? Sige, tuloy natin yung kwento. Pagka ganun yan Ganoon yan Kung tototohanin talaga, problema. Yung kapatid niyang dalawang malalaki, upo yun sa kanya. Pag sinabi ng babae, go yan silang tatlo. Diba? Said Duterte, who himself announced his plan to ride a jet ski and plant a Philippine flag on Panatag. Diba? So sabi pa niya daw, Duterte said, he talked to Sara and told her to relax because the government was still in diplomatic talks with China. Diba? Ito, napakalaking pambobola. Pero nung panahon natin, syempre, pilit tayo. Hindi siya, sabi niya, he's not kidding. Sabi niya, hindi ako nagbibiro. Totoo, na si VP Sara, nag-try. Tinigil lang niya na mag-declare ng war. Diba? Pero, sabi ko nga, ang question natin dito, fact or myth? Okay. So, pakinggan nga natin to. Ito. Pakinggan natin kung paano bang ituring ng mga Duterte ang China. Takot. Sabi nga, they will not be. They will not be anything that is coming. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa amin. And galing si Xi Jinping mismo na siya. And he's a man of honor. Diba? Ganun niya ituring. Yun ang treatment niya sa China. Kumbaga, mas paniniwalaan niya pa yung China siguro kaysa mga Pilipino. Actually, ito mga kakilya. Mas pinaniwalaan pa nga niya si Xi Jinping kaysa sa kay sa secretary niya.
DND secretary niya si Lorenzana? Naikwento ko na to sa inyo. Gusto dati ni DND Lorenzana na magtayo ng structure doon sa San Vicay. Ba? San Vicay. Yung Sandbar. Hindi niya yon, pinagkit ito, talaga, sa speaking engagement ni Lorenzana. Binanggit niya, buti nga binanggit niya eh. Si Duterte, si dating Pangulo Duterte, ang nagpahinto sa kanya. And I believe, frustrated si Lorenzana. Kasi siya yung nagpapagawa eh. Nag-start na sila until tumutol yung China. At ang ginawa, si dating Pangulong Duterte, inayunan yung China. Hindi niya inayunan kung ano yung suggestion ng kanyang defense secretary. Oh. So ngayon, di ba? So ngayon, yung San Vicay na yan, ulitin ko ulit, pinamumugaran yan ngayon ng Chinese vessel. Kasi inalaw nga niya na ito ang magpatrol doon sa San Vicay na supposed to be atin. Diba? So, ngayon, nung pumunta yung mga Filipino scientists para aralin yung coral, o di ba pinaliparan ng chopper, nagkasugat-sugat yung mga natin, mga Filipino scientists. So, sino may kagagawa nun? Diba? Sino ka may kagagawa nun? Si dating Pangulong Duterte. Diba? Sarili niyang secretary, ino-oppose niya pagdating sa China. So, ngayon, iisipin ba natin na itong sinasabi niya patungkol kay VP Sara na gusto na mag-start ng gera? Eh, totoo. Diba? Eh, kung tutuusin nga, ngayon, na mas hinaharas ang ating Coast Guard, diba? May nadinig ba tayo sa kanila? Tandaan natin, September 1, nagkaroon ng problema ang Coast Guard natin, ilang beses binangga ng Chinese Coast Guard. Okay. Tignan natin to ha, pakita natin. September 1, pareho ng date ng celebration ng KOJC. On the move. China Coast Guard Vessel 5205 carried out a dangerous maneuver resulting to its direct ramming on the port bow of MRRV 9701. Orders to the Chinese Coast Guard Vessel 5202 as ignored collision regulation because of such act. And then what happened next after this, in 1207, is that it will turn around and then it will reach the starboard quarter of the vessel. It will also directly and intentionally ram MRV 9701 on our starboard quarter. A few minutes after it carried out a dangerous maneuver and rammed the port bow of Teresa Montano. On the port beam of MRV 9701, China Coast Guard 5205, 5202, as once again directly and intentionally rammed the Philippine Coast Guard vessel. It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in this ocean. The Philippine Coast Guard vessel did not. Okay, so lumalabas dito, nakaka-clear, in-explain, na hindi tayo nag-provoke. Diba? Nangyari ito, itong pag-report ito, September 1, 2024, kasabay ng KOJC celebration ng kanilang anniversary. Si VP Sara, nandoon, nakipag-celebrate, at matapang na nagsalita patungkol sa kanyang di umanong pagpundi na sa ginagawa ng administrasyon ngayon dahil sa hindi pagsunod sa rule of law. Very clear. Pero, may nadinig ba tayo patungkol sa sinapit ng mga Coast Guard natin
mula sa kanya? Meron bang pagkundina mula sa ginagawa ng Chinese Coast Guard? Wala tayong nadinig. Makailang beses siyang tinanong, lagi, di ba? No comment. Tapos, biglang sabihin din ng kanyang kapatid, si Congressman Pulong, hindi niya mandato. Di ba? Pero, di ba, pinag-usapan natin ito dati. Bilang Pilipino, wala ka man lang sasabihin. Hindi ka nasasaktan sa ginagawa ng China sa bansa natin. Kung tutusin, ang liit na nga natin, ang liit na ng tingin sa atin. Mas lalo pa tayong minamaliit sa ginagawa nila. Mas wala tayong madidinig mula sa pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Diba? Okay. Ito pa. Bakit? Bakit kasi ganyan? Bakit ganyan ang naging pakitungo ng mga Duterte sa China? Pakinggan natin to. Baka ito makapagbigay sa atin ng linaw ng pag-iisip. Okay? Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. Ay, wala. Sorry. Oo. Hindi yan. Ito pala. Sorry. They're too far away, too busy fighting the war. And some of them have no money. If you do not have money, you're not my friend. I go to China, plenty of money. That's the truth. I need money to... But anyway, I just simply love Xi Jinping. He understood, he understands the problem, and willing to learn. I'd like to say thank you, China. Please share the message. You have not been, you're going home every month? No. How many years you I stay in the Philippines for 4 years already. And, Oh. Yes. You can join me. I have a vacant seat beside me. Nag-joke pa ha, kasi maganda yung babae. Pambihira talaga. Yeah, okay. Okay. Sa video po yan ha. How do you looking forward to the relationship between our two countries under this kind of openness and innovation? I think that it would bloom like a flower that would bloom into something big and beautiful. With one stem, and China and the Philippines with two. And you and I are in the middle of the flower. Our destiny lies. Lumalabas, bakit ganyan yung treatment nila sa China? Because, sabi niya, I need money. Diba? It means, yung pera ng China, pwedeng ipantapan sa kanya. Diba? Kailangan niya yung pera. O, para saan? O, hindi ko na alam kung saan niya dadali. Kung dadali niya para sa bansa, ba't ang laki ng utang ng Pilipinas? Hindi ko alam. Diba? So, yun. May kapalit. Diba? Pag wala kang pera, baliwala ka. Kaya, punta siya sa China, may pera. At hindi siya nagbibiro doon. Diba? Okay. So, ito na. Okay, maliban dyan. Bakit? Sa tingin natin, hindi totoo yung sinasabi niya na mag-start ng gera itong si Lipisan. Okay? Sige, tingnan natin. Tingnan natin mga nangyari sa kanila dati. Okay? Share natin ito. Okay. Ito. Kita niyo to? Right. Ayan o. Anong taon yan? 2022. June 19. Sino na yan? Si Baste. Diba? Okay. Ganito sila kalakas. Okay. Sana siya. Okay. China donates 13 school buildings to Davao City. Sino tumanggap? Ayan. Diba?
Si Baste na. At that time, vice mayor pa lang si Baste noon. At that time, si ano pa ang mayor nito? Hindi pa siya natatapos sa kanyang pagka mayor. Si Sara. Diba? Okay. Maliban dyan. Yan 13 nakita nyo 13 school buildings to Davao. Ayan. Next. Okay. Share tayo. Okay. Ito. Another. Ito nyo? Davao gets 150 million pesos China donation for school buildings. That's 2018. Diba? Mayor Sara, who is the lead convener of Tapang at Malasakit, spearheaded the ceremonial groundbreaking in Agdao Elementary School. Diba? So, lumalabas dito, pera. Okay? Although maganda naman, pero with all these donations, tingin nyo, magwe-wage sila ng war? Prior to that, parang lumalabas, parang prior sa pagkaka-elect kay Pangulo Duterte. Nagpunta sila ng China with Michael Yang. Diba? Another. Sige. Ito. Marami pa to actually, pero nakinuha ko kita nyo? This is 2021. Ilan ang dinonate? Ulit. Kay BP Sara. Ayan. Okay, on 31 March 2021, Chinese Ambassador Wang Zilian turned over 1,000 tablets to Mayor Sara Duterte of Davao City via an online handover ceremony. The purpose of supporting the implementation of the blended distance learning modality of the Davao City amid the COVID-19 pandemic. Okay? So, ang dami nilang natanggap. Ito pa. Okay, ano pa tayo? Sige. Ito. Sara distributes China-donated motorcycles to LGU's agencies. Ilan to? 32. Mayor Sara decided to distribute to two agencies and prestations in Mindanao local government units towns 32 of the 43 motorcycles that the government received from China. Kailan to? March 11, 2021. Diba? Ang nangyari dito, inulan lang sila ng mga regalo. Diba? Yan ba? Magigera mo pa? Dadating yan? Meron pa dito. Marami pa ito. Ito. Yan. Kita nyo yan? That's November 11, 2021. Recently, the Chinese Embassy in the Philippines donated sundry anti-epidemic vehicles of 10 units to Davao City government. Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, and Deputy Mayor Sebastian of Davao City attended the online delivery ceremony. Ambassador Wang said, current situation in the Philippines is still severe. Bakit Davao lang? Diba? Bakit Davao lang? Bakit dun? Bakit laging parang pabor dun? Tataka lang, diba? Ano pa nga tayo? Alam ko meron pa dito. Wait lang, ha? Tapos saka natin siya ulit i-analyze. Diba? Ito pa, Ito niyo yan, the Chinese consulate in Davao City donated 7,680 polymerase, ba yan? Chain reaction kits to Davao City LGU Friday. Also donated were 5,000 antibody test kits,
1,500 personal protective equipment, 15 powered air purifying respirators, 2,000 bottles of disinfectant, and 80,000 surgical face masks. Oh, nag-donate pala to eh. 80,000 surgical face masks, oh. Tapos, kailan to? 2020. O tapos, ang dahil pambili ng Pharmaly. Diba? Oh. So, yun. So, paano natin masasabi na talaga yung sinasabi ni Pangulong Duterte totoo. Halos bola yung sinasabi niya. So, diba? Bakit natin masasabi ngayon na yung salita nila na titirahin, jet ski, tapos si Sara Duterte, gustong manguna? Ang galing talagang mambola nito si dating Pangulong Duterte. Nung sinabi niya yan, ano bang pruweba maliban niya sa sinabi niya? Wala na. After that news, after yung speech niya yan, wala na. Kaya nga, hindi ko ito napanood nun eh. Hindi ko ito nadinig eh. Ngayon ko lang nabasa oh. Kasi, naghanap kasi ako kanina ng mga ibang comments niya. Sana patungkol sa mga pambubuli ng China sa atin. Wala talaga. So, ni-research ko bakit. Diba? Yung pala, ang dami-dami pala niya, mga natanggap sa Chinese Embassy. Sa China. Kaya never nyo madidinig itong mag-comment laban sa China. Oh. Tapos umamin pa si dating Pangulong Duterte. Kailangan niya yung pera. Kailangan niya yung China. So, na-expect natin. Saan lumabas ba dito? Nabenta tayo. Diba? Nabenta ba ang Pilipinas? Kakatanggap nila ng mga regalo? Ano to eh, di ba? Parang may nanliligaw sa iyo. Tapos lahat ng mga gifts niya, tinatanggap mo. Tapos ngayon ito nanliligaw dito sa iyo. Or yung merong gustong gawin, something, or gusto kang ligawan para may magawa siyang pabor para sa kanya. Hindi mo mahindian eh. Di ba? Kasi lahat ng parang hiling mo, nabibigay. So, ano yung pwede mong gawin in return? Eh di, uuhan lang kung ano yung request niya. Ganun yung nangyari sa atin. Diba? Kaya sabi ko, nagulat talaga ako na sinabi niya na si VP Sara pa ang gustong manguna. Samantala ngayon, lahat siya walang comment. Diba? So, balikan natin yung sinabi niya sa KOJC. Diba? Sa KOJC, balikan natin yun. Ang liwanag, sinabi niya, ang guess niya kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Diba? So, ikaw correlate ko lang dito. Ikaw bilang VP na ngayon. Diba? VP na ngayon. Sarili mo na mga taong gobyerno na karamihan nga dyan, parti pa ng security mo. Kung paano mo laitin in a subtle way na hindi halata, pero nilalait mo yung PNP na never mo nagawa sa mga taga-China, sa China. Nilalait, nilaliit. Bakit natin nasabing nilalait ang PNP? Hinuwanan lang eh. Tinatanong na maayos, di ba? Paano ang dating, wala na dito si Pastor Kibuloy. Nasa Davao, wala sa Davao City. Kaya, di ba may sinabi siya dun eh? Sana pag-isipan din ito ng administrasyon. Kaya doon sa vlog ko, ano pag-iisipan ng administrasyon? Base niya sa sinasabi mo. Diba? Ano pag-iisipan dapat? Pag-isipan ba na paalisin ang PNP sa KOJC? Kasi dahil sa sinasabi mo na marahil wala na dyan? Dahil marahil wala na dyan dahil sa tagal ng grandstanding sa Senado? So, ano ang dapat na pag-isipan ng administrasyon? Sige, kung pag-isipan natin yan, ikaw na VP ka, ikaw ang unang nag-suggest na pag-isipan to ng gobyerno,
Tanungin natin si VP Sara, ano ngayon ang suggestion mo na dapat gawin ng administrasyon para mahuli yung isang pugante? Diba? Ikaw na VP, dapat ikaw ang isa sa mga tumutulong para maayos ang trabaho ng gobyerno. Hindi ka private citizen. Diba? Hindi ka private citizen. Ang dapat mong gawin, makipag-coordinate ka pa nga sa mga pulis. Bakit di mo tapikin yung kapatid mo na mayor dyan? Di mo tapikin yung kapatid mo isa na congressman dyan na makipagtulungan sa pulis. At i-convince si Pastor Kibuloy na sumuko na dahil naaapektuhan na ang Davao City. Ngayon, ang gusto nyo kasi mangyari is magalit ang sambayanan dyan sa PNP na lumalabas na ang tagal-tagal na wala kayo nakikita. Ilayas na kayo kasi nakaka-apekto na kayo sa Davao City. When in fact, you don't even lift a finger to help the members of the PNP, to locate the fugitive. Napakaramdam nila ninyo dyan. Bakit hindi ka kaya magpag-usap din sa mga miyembro ng KOJC na hayaan trabaho yung pulis? Ang lumalabas kasi, nung sinabi sa iyo ng president ng KOJC na parami ng padami yung pulis na bumapasok, ikaw pa mismo ang kumampi sa KOJC. At lumalabas na sinisiraan yung mga pulis kasi wala nang rule of law. Diba? Ikaw na VP, ikaw pa yung hindi tumatalima sa batas. Ikaw pa na VP, ang nagkukonsinti doon sa isang pugante. Diba? So, yung parte na yun, ang hirap intindihin, bakit ganyan? Diba? Para bang lahat ng dapat sa Pilipinas, hindi namin nakikita na ginagawa nyo. WPS, wala tayong nakikita ang ginagawa nila. Pastor Kibuloy na pugante, wala tayong ginagawa, wala tayong nakikita ang ginagawa. Tapos, lumalabas, you're aspiring, hindi naman ikaw, other people, your supporters, aspiring sila na maging presidente ka. Ang tanong, kaya mo ba? Diba? Yun lang yun eh. Kasi sanay kayo na maging, na lagi na sa pwesto. Sanay kayo na lagi sa posisyon. Pero, yung kung paano magtrabaho ng totoo para sa bayan, hindi para sa pati, hindi para sa kaibigan, hindi para sa kung anong interest. Kaya ba? Kasi sabi ko nga kanina eh, nung sinabi kanina ni Rod, patungkol kay Senator Coco, na ang posisyon mo, hindi mo kailangan na magpamigay ng libreng tinapay o magbigay ng libreng sakay, magtanim ng puno. Di yan ang trabaho mo, kasi trabaho na yan ng iba. Trabaho ng ibang ahensya. Ang trabaho mo lang ay magpakasanay-sanay para maging marunong at magaling na leader. Dahil baka dumating yung time, magkatotoo yung dasal nyo na bigla mawala si PBBM, ready ka ba? But anyway, tingin ko ang unang-unang mangyayari dito, mawala yung hearing patungkol kay sa Pogo, laban kay Atty. Harry Roque. Isa yun. Kaya nga, isa si Atty. Harry Roque ang nagdadasal na magparehab na to si PBBM para pumalis si VP Sara. Isa yun. O ano pa? Magkakaproblema pa ba sa China? Of course hindi. Ang dami na natatanggap ng mga regalo mula sa China eh. Diba? So, ano ngayon ang ibig sabihin ni VP Sara na rule of law? Sila mismo, panahon nila,
hanggang sa ngayon, hindi yata nagkakaroon ng rule of law. O, kung nakinig kayo kanina sa hearing, susunod na topic natin yan, sa susunod na araw, isahin natin yan. Although, sabi nga natin, bakit ba lagi si VP Sara ngayon na nagiging topic natin? Paano siya po yung nagiging laging usap-usapan dahil sa kanyang mga ginagawa. Katulad niyan, ang usapan naman kanina sa hearing, DepEd. DepEd, budget. Wala na siya, di ba? Di na siya DepEd secretary, di na siya yung head. Pero, ang lumalabas, siya pa rin. Siya pa rin yung issue. Lumalabas din na hindi sila nagkaroon ng proper transition ng pondo. O kahit nandiyan yung pondo, o ibinigay sila, yung record, kung paano nagastos. Hindi ngayon masagot ng bagong DepEd ng mga tao niya. Bakit? Ang binigay na to, yata sarang na cover page lang. Yung detalye, wala. Kaya di nila alam paano ginastos to. Oh. Kaya para bang, bakit na naman si VP Sara? Siya yun eh. Siya yung nai-issue. At siya yung may obligasyon na mag-report patungkol dito. Diba? Kahit sabihin mo na hindi ka na sekretary niyan, yung pondo nung tungkol sa nung panahon na ginamit mo hindi na ma-report, walang record. Tapos sasabi pa ni Congressman Luisto, may mga ginastos pero parang zero yung performance, zero yung result. Saan napunta yung pera? O tanda natin, may 150 plus siya na confidential funds. Diba? Tapos ang baba-baba natin ng rating pagdating sa education. So, diba, kung tutuusin, tama naman yung yung report ng EDCOM, bumaba tayo because of the alleged inefficient. Diba? Inefficiency of VP Sara. Bakit? Inuna niya daw kasi ang paghahanap ng terorista. Nakalimutan niya yung purpose ng DepEd. Anong feeling niya? Nasa DND siya? O NTFL-CAC siya? At inuna niya yun. Magparetag. Instead na ayusin ang edukasyon ng mga bata. Oh. Yun yung nagiging problema. So, tapos ngayon, pag pinansin siya, na-vlog siya, na-issue siya, na-content siya, at ang kinukontent naman natin dito, tungkol naman sa news. At kung ano yung findings. Hindi naman tayo gumagawa ng sarili nating kwento rito. Diba? Kaya nga ito, diba? Itong 2016 na sinasabing siya yung gustong mag-start ng gera. Hindi natin ito gawa-gawa. News to ng tatay niya. O ngayon, na nakakaipitan tungkol sa pondo at hindi ma-report. Hindi makita yung tamang report. Hindi ma-i-account. O, panggigipit ba yun? Yung kasi sinabi niya sa KOJC. To the point na parang, hindi kayo kawawa, hindi ako kawawa, para tayo sa Pilipinas, at para kayong giligipit. Wala namang gumigipit sa inyo. Hindi sarili niyo. Diba? Yung 51 billion nga na pondo ni Pulong, hindi pa nga masyado natin-take up Kung saan napunta Kayo yung gumagawa ng issue, lumalabas lang ngayon, kaya napag-uusapan. Kung maayos naman ang inyong reporting dyan, hindi naman lalabas dito sa hearing kanina na may problema kayo sa paghahawak na naman ng pondo. Now, balikan natin yung sinabi ni VP Sara dati. Para I will use all my resources, social media and everything, to show them how to command. Ito ba yung how to command? Aba, problema pala sa OBP ng budget. Problema din sa DepEd na budget. Pareho mong hawak. So, paano? Puro command lang? Oy, ito, gasusin mo to. Ito, ganyan. O, dito, magplanta ka ng puno. Ito, command lang ang gagawin? Diba? Paano yung report? Baka command lang ng command, tapos yung accounting, wala na. Kasi ang alam na, mag-command, mag-utos na mag-utos. Delikado yun. Diba? Delikado yun.
So yun lang, di ba mga kapatid? Ang sa atin lang. Talaga nagulat ako. Nung nabasa ko to, imagine mo 2016 pa, talaga nakita ko. Kasi ano ko nga sana. Napaka-ironic nung sabihin ni dating Paolo Duterte. Nagalit si VP Sara sa China. Yun pala, yun yung kabaliktaran. Kasi tanggap na siya ng regalo. Pati itong si dating Pangulong Duterte. So, syempre, ikaw ba naman, anak, tapos nakikinabang tatay mo sa China? Tututol ka pa ba dun? O, di pati anak, binigyan ng regalo. O. So, kung naging presidente ka, at hindi si PBBM, pareho tayo ng sitwasyon. Panahon ng tatay mo. Diba? Pareho pa rin. So siguro sabihin nila, pareho talaga kasi hindi na natin aawayin ng China. Hindi natin tayo babanggain ang Coast Guard. Diba? Vessel nila. Di nga. Pero lahat halos naman ng lugar natin, yung meron tayong exclusive economic zone, baka wala na sa atin. Pati yung supposed to be, ito may sinabi kasi si Ramon Ang na dapat talaga natin ipaglaban yung WTS. Ito isi-segue ko lang. Sinabi ni Ramon Ang, kasi businessman to, alam niyo naman, si Ramon Ang. Okay, San Miguel, Skyway, tandaan niyo na yan. Sabi niya na tayo mga Pilipino, kailangan ipaglaban yung WTS na yan. Bakit? Kasi meron dyan pwedeng minahin na oil. Kailangan yan ipaglaban. Kasi kaya daw mataas yung presyo ng kuryente natin. Kasi nag-i-import lang tayo. Diba? So, kung meron tayong sariling supply, darating yung time na hindi tayo mahihirapan. Kailangan siyang ipaglaban. O, businessman yun ang apelido Filipino-Chinese. Pero may pagmamahal sa Pilipinas. Daig pa minsan ang natural born Filipino citizen, leader pa man din. Mas may pagmamahal pa yung Filipino-Chinese sa bansa at kapakanan ng bansa natin. Diba? O, yan lang muna. Mga ka-clear. So,